Pagbati sa inyong lahat. Ako nga pala si Emmanuel James Bijo Davar mula sa BAMS. Ako ay nagagalak na naririto kayo sa aking podcast na pinamagatang Ang Tunay na Bayani. Pag sinabi nating mga bayani, mayroong iba't ibang klase nito. Sa Mobile Legends, ang mga karakter ay tinatawag na bayani dahil sa mga angkin nitong iba't ibang abilidad. Sa comics naman ay mayroon silang kakaibang lakas at kakaibang kapangyarihan. Sa karamihan ng palabas na may mga bayani, nararapat na sila ay maging maaasahan at hindi makikitaan ng kahinaan. Pero ang tunay na bayani ay wala sa mga ito. Kung titingnan natin, mayroon tayong mga bayani sa ating bansa na mayroong ginawa para sa ating bayan. At ang pinakakilala at tinaguriang pambansang bayani ay si Jose Rizal. Bata pa lamang ako ay mayroon na akong kaunting kaalaman patungkol kay Rizal. Sinasabing siya ay matalinong tao, isang doktor, manunulat at syempre matinik sa mga kababaihan. Lumawak pa lalo ang pagkilala ko sa kanya nung mapag-aralan ko ang No Limit Tangere at El Filibusterismo. Sa pagpasok ko naman sa pag-aaral ng Kasaysayan 1 at ng PI ay marami sa mga lihim sa nakaraan ang aking nabuksan. Isa na rito ang lihim ng pamilya ni Rizal. Si Rizal ay bunsong anak na lalaki sa 11 magkakapatid. Sa pagmamasid ko, siya ay malapit sa kanyang ina. Ito ay dahil sa siya ang unang naging guro ni Rizal at isa sa naging rason upang tahakin niya ang medisina. Nakaramdam ako ng lungkot nang malaman ko ang istorya ng ina ni Rizal. Siya ay nakulong ng 2 taon dahil sa isang bagay na hindi niya naman ginawa. Siya na nga nagbibigay ng pagmamahal at malasakit pero mapait pa ang sinapit niya. Hindi rin sila nakinabang sa tahanan ng lolo ni Rizal. Bukod pa riyan, kung totoo man ang sinapit ng panganay na kapatid ni Rizal, ay masasabi kong mapait na karanasan ito. Nakitaan ko ng tapang si Teodora Alonso dahil sa kabila ng mga mahihirap na dinanas niya, ay hindi ito naging rason upang maging masama siyang ina, kundi siya ay tumindig pa upang akuin ang ilang responsibilidad. Kagaya na lamang ng pag-angkin sa bunsong anak kung totoo man ang sabi-sabi, base sa dokumentary. Isa siya sa mga naging importanteng bahagi ng pagkatao ng pambansang bayani. Kaya naman, saludo ako sa kanya at sa mga tao na sumuporta kay Rizal upang siya ay maging tao na nagpamulat sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga sulat. Isa sa pinakatumatak sa akin sa dokumentaryo ng mga lihim ng pamilya ni Rizal ay ang sinabi ni Barbara Cruz Gonzalez. Nararapat daw nating malaman ang katotohanan at walang masama na malaman natin kung ano ang mga mapait na karanasan ni Rizal dahil ito ay nagpapahayag na lahat ay maaaring maging bayani kahit pa hindi maganda ang nakaraan mo. Hindi mo kailangan magsuot ng kapa o magkaroon ng kakaibang kapangyarihan o kahit perpektong pamilya. Ang pagiging bayani ay hindi nababase sa kung ano ang mga mayroon tayo. Dahil ang tunay na bayani ay ang mayroong puso na makatulong at makapagbigay pagbabago sa buhay ng iba.